The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of Bayanihan Broadcast Media and the management. Sumbungan ng masa. Magandang oras sa Pilipinas, magandang oras Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang programang Sumbungan ng Masa ng Bayanihan Broadcast Media Nationwide, BBM. At sa ngalan po ng ating butihing chairman, the Honorable Efren Ramburapanan, ay patuloy po nating paglilingkuran, ipaglalaban at ipagtatanggol ang sambayanang Pilipino. At sa mga oras na ito mga kabayanihan, bago po tayo dumako sa atin pong espesyal na topiko, nais lamang po naming ipaalam na wala pong sumbong sa mga oras na ito dito po sa ating istasyon. Bagamat meron po tayong espesyal na panauhin upang talakayin ang mga isyong napapanahon at kailangan mapag-usapan ng bayan. At mga kabayanihan, bago po natin ipakilala ang ating panauhin sa araw na ito, ay nais po muna naming batiin si Technical Sergeant Jonathan Almincion ng 402nd CDC, ang atin pong Chief Clerk. Na imbag nga oras mo sir, dita, multilingual po yan si Sir Almincion. At sa mga oras na ito kabayanihan, ay kasama po natin ang Direktor ng 402nd CDC Philippine Army at kasalukuyang namumuno sa nasabing kampo. Let's all welcome ang atin pong butihing Director, Major Artemio Alusada. Magandang umaga Sir Benny, magandang umaga sa BBM, Bayanihan Broadcasting Media, kasama yung buong members ng 402nd Reserve Infantry Battalion and 402nd Community Defense Center, 4th Regional Community Defense Group, Reserve Command, Philippine Army. Kami po ay nagpapasalamat sa time na binibigay sa amin dito sa Bayanihan Broadcasting Media. Ako po si Major Artemio Alusada, the CDC Director of 402nd CDC. Good morning, sir. Yes, good morning, sir. At nais din po nating batiin ang atin pong mga iba pang panauhin na nasa ating studio. Pari pa natin ipakita. We have here Master Sergeant Katubig. Nandyan po sila ngayon. Kasama po si Ma'am Manili ng Philippine Army and also Sir Marcelino Army. Yan, pwede bang ipakita natin sila? Kasama natin sila ngayon dito. Katabi po sila ni Major Alusada ngayon. At kasama din natin yung atin pong mga CIA Bayanihan aspirant. Sila po yung mga aspirant po natin dyan po sa 402nd CDC. Sir, once again, thank you at pinaunlakan mo po ang aming paanyaya na kayo po ay makasama namin sa special edisyon ng Sumbungan ng Masa. Sir, bago tayo tumungo doon sa ating mga topiko sa araw na ito, sir, unang tanong, pwede bang ipaalam natin sa sambayan ng Pilipino ano ba ang papel ng 402nd CDC? Sir Benny, thank you po. Ang papel po ng 402nd CDC, 4R CDG, Reserve Command, Philippine Army, unang-una po kami po ay nag-organize, train, and develop, organize, train sa ating mga, nandyan ang ating ROTC o Reserve Officer Training Corps. In preparation for the mandatory ROTC, ang Cavite Province, mayroon na po tayong 19 colleges and universities na may ROTC. So wala pa po tayong mandatory ROTC, but in Cavite Province, may 19 na tayo na schools and universities. Mayroon na po tayong 9,250 na ROTC cadets and also itong mga ROTC cadets natin after sa 1-year training nila sa basic ROTC, sila ay automatic na magkaroon ng serial number as reservist at rank of private reservist po sila sa ating Philippine Army. Kaya po pinapalakas natin ang ating reserve force ng Philippine Army sa area ng Cavite dahil kaya nga ay dinidevelop natin, organize natin ating reserve force
reservists. Kaya po mayroon na po tayong 19,000 reservists na nasa database natin, and then we have more than 1,000 active reservists. Yun po ang status sa atin, Sir Benny. Yes, sir. Para po sa kaalaman, lalong-lalo na po ng mga kabataan natin ngayon, sir, kasi karamihan during my time, nasa kalagitnaan po ng debate when it comes to abolition ng ROTC. So dito lumitaw yung CWTS at saka NSTP. So karamihan po sa ating mga estudyante ay mas pinipili itong CWTS and NSTP. I don't see anything wrong naman kung choice yun at yun ang ibinaba. Pero sir, ano ba yung kahalagahan na ang ating kabataan ay dapat mag-undergo ng ROTC o maging reservist ng ating bansa? Ano sa tingin ano po sa ang kahalagahan nito sa atin bilang Pilipino? Base po, Sir Benny, sa experience ko, totoo po, ako po ay galing sa basic ROTC na 2 years and advanced ROTC for 2 years. So, naabutan din kami ng NSTP or National Service Training Program. So, nung nagkaroon na ng NSTP ay ang ROTC ay isa na lang sa component ng NSTP. So, naging tatlo, yung Civic Welfare Service Training and Law Enforcer Service Training and ROTC. Ngayon po, sa akin po, dahil sa totoo, hindi ako nandito ngayon kasama ninyo, kung ipagmalaki ko po na sabi na I am a proud product of ROTC program. During na nag-aral kami sa Foundation University sa college, so kumukuha din kami ang cadet officer na sa Foundation University. So nakikita ko, Sir Benny, ang ROTC unang-una ay disiplina. Okay. So sa ngayon, yes, ang nakikita natin na napakaganda ang ROTC dahil gusto natin ibabalik sa totoo po yung disiplina ng mga kabataan. And also, military training. So sa panahon ng Pilipinas ay maraming sakuna na dumating sa atin, mga bagyo, baha, lindol. So ang ating ROTC po ay nag-undergo sila ng military training, and then pag after ROTC magiging reservist po sila. So in case of emergency, nandun yung ating reserve force na nag-perform voluntarism service, karoon ng rescue, nandun po. And then sa ROTC, nandun yung hindi lang disiplina, kung hindi pagmamahal sa ating bayan. Yes, love of our country or patriotism, tawagin natin. So, kailangan po maintindihan ng mga kabataan ngayon kung ano ba ang ating sitwasyon sa ating bansa. So, kailangan po nating aralin kung ano yung history natin at maintindihan ng mga kabataan ano ang kalagahan at magkaroon sila ng balik-tanaw sa ating bayan. Kaya nga patriotism, no? Ang simpleng pagsunod sa magulang, inano natin ngayon, yes, pag importante niyan. Pagsunod sa mga professors, kaukulan, siyempre yung disiplina binabalik natin. At ang kagandahan po nito, itong mga kabataan ngayon ay pag nagkaroon tayo ng mandatory ROTC ay masabi natin na magkaroon tayo ng strong reserve force dahil sila po ay military trained. At the same time, after sa military training sa ROTC, maging member na sila automatic sa ating reserve force Yes, ng sir. Philippine Army, especially sa Cavite area. That's Kasi nice, for sir. auto po kami, Yes, for auto. Sir Benny. Yes, sir. You speak about patriotism, yung mga karatig bansa natin, sir, like Korea, South Korea, no, may mandatory military service yung mga kabataan diyan, regardless kung artista kang sikat o ano ka, basta you have to render certain years sa military bago ka makapaghanap buhay o magkaroon ng pribadong trabaho. Same thing din sa Israel, na halos lahat ng kanilang kalalakihan ay reservist, and that's the value, sir. It's high time, tama po kayo doon. Now, sir, let's have another question, sir. Ano po ba yung mga trainings ngayon na ino-offer? Balita ko, sir, napakaraming trainings at meron kayong isang, I think, namumukod-tanging training of all CDC sa buong Pilipinas. Unahin nating itackle, sir, itong K9 training mo ngayon, sir, na kasalukuyang ginagawa sa 402nd CDC under the tutelage of Doc Jerome Medina of ABAP K9 Philippines. Sir,
Bakit Yes, sir. tayo nagpa-undergo ng K9 training? Yes sir, maraming salamat po sir dahil po sa magandang partnership natin sa CIU Bayanihan at sa ABAP, all braids of Philippine K9 Incorporations or ABAP K9. So sa partnership ng CIU Bayanihan, sa tulong po ninyo sir, na sa ating mga stakeholders, nagkaroon po tayo ng masabi nating libre na training sa K9 handling, search and rescue training. So, tanong ko una, advantage naman sa amin itong training na to. Ang tanong ko una, bakit kaya ganito na lang ang malasakit ni Dr. Jerome sa libreng pagbibigay niya ng training? Yan. So, yung pong nakikita nyo mga kabayanihan sa inyong mga screen, yan sir, di ba? Yan, Yung actual yan. na training. Yan, Yes po, opo. sir. Yung nakaitim po dyan na malaking mama na nakakina, yan po si Doc Jerome, Si Doc Jerome Medina. Yes, Ayan. sir. Okay, sir, tuloy po tayo, sir. Yung ano po sir, may ongoing tayong 100 na reservists at civilian volunteers na nag-undergo ng K9 handling, search and rescue training sa headquarters ng 4OC CDC sa Camp Rego de Dios, Tansa, Cavite. So, magandang partnership to sir at ang pinaka nakuha ko kay Doc Jerome sir na isang experience niya doon sa Leyte nung nagkaroon ng landslide. More than 45 hectares doon. Hindi naman may skills ang mga aso na hindi po na kaya natin sa mga tao. So, yung Aspin po niya na train ay mayroon siyang na-identify din, gibakho hanggang hindi pa rin umalis yung aso. May mga signs pa rin siya at nung na-recover doon may cabinet pala na nakataob. Nung pag-open na yon may bata na Buhay. dalawang bata na 3 days na nandoon nakatago. So, Aso lang ang nakaamoy. aso dito, lang sir. yung Aspin na Yes. na-train nila. So, sir, balikan ko lang ha, you made mention of the word Aspin. So, ibig sabihin, sir, na ang K9, hindi ibig sabihin mga hybrid class na aso. Ay, hindi po sir. Pwede po yung Aspin natin at actually sir, during K9 training, ini-evaluate naman yung mga aso natin, Yes, no, sir. sa edad or sa ano, at natuturuan naman. Balita ko kayo mismo na nag-undergo ng training, sir. Yes sir, nag-undergo po tayo ngayon ng kasama din tayo. Napakaganda din yun kasi yun ang skills natin na hindi natin na basta sa libreng training, bukod sa libreng training ay nandun mismo sa headquarters ng 402 CDC para yung mga ating mga participants ay hindi mahirapan sa pag-travel. At ang weekend, ang Sunday, yung time na Training. libre sila. Yes, sir. And then doon mismo sa headquarters. At the same time, sir, nakita natin, sir, paano na lang kung hindi natin inaasahan magkaroon ng big one Ayan. po. Actually, maputol ka, sir. Yung big one na yan, hindi lang siya haka-haka. Factual po yan. Mga scientists ang nagsasabi, anytime gagalaw ang fault na yan, yan yung cause ng big one. At ang alam ko dyan, sakop dyan, buong Metro Manila, pababa up to Cavite, parang ganon. Diba, sir? Yes, sir. Yes, Tuloy po tayo, yes po, sir. sir. Ito ba yung pinaghahandaan yung isa, sir? Yung sa big one? In yan- case, yan po ilayo na- naman tayo ng Diyos. Huwag na sanang mangyari. Iyan po sir, at the same time sir, nakikita natin sa Cavite area, lalo sa 4OC, wala naman tayong mga building. So kung magkaroon man ng big one, siguro mga aftershocks, ganan. But kung naitatas man ang ating 4OC Reserve Infantry Battalion na to conduct search and rescue, ay hindi lang po tao at may kasama na pong aso. Kaya nga, hindi lang na service natin na na-train about K9 handling for search and rescue. Kaya nga, wala pang sakuna, nagpe-prepare tayo. Yes, sir. Nagpe-prepare tayo, wala pang sakuna. Kung hindi natin maasahan, may sakuna dumating, at least mayroon na tayong masabi na train and organize K9 search and rescue team sa 4OC CDC po sa tulong po ng suporta ng CIU Bayanihan at saka yung ABAP K9 Incorporation po, Yes, sir. sir. Kasi Yes, sir. this is all for free. Kasi ang alam ko, sir, ang balita ko na pag nag-undergo tayo sa mga private training, it would cost 50 to 100,000. Yes, sir. Per Totoo po yan, training, sir. ha? Yes, sir. Totoo po Yun yan, po sir. yung Oh, sir. sabi sa atin. And now, sir, napakaganda ng K9 training na yan. And then, sir, may mga partnership din kayo. Sir, balita, no? Ano tong paaro, sir, na binubuo natin para lang sa kaalaman ng lahat? Yes po, sir. Mayroon po tayong ongoing na
preparation sa mga documentary requirements itong PARO or Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Sir, ano naman po itong binubuo ninyong PARO unit, sir? Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ito pong PARO, sir, or Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Sa area po ng Cavite, sir, mayroon tayong companies, 3 companies na ongoing na pinaprocess natin ang mga documentary requirements. Unang-una itong HBD Transport Services Incorporations na pinangunuhan na yung manager na or president of the company na si Sir Hermie De Los Santos, and then sa ating DSN Partner Transport Services kay Sir at Jasper kay Sir Jordan Nato, and then sa ating Rogerson Trucking Company sa Panungyanan Silang na kay Kapitan, Barangay Captain, and then sa partnership din natin, sir, sa CIA Bayanihan ang laging tulong Philippine Army Affiliated Reserve Unit, dahil ito po yung mga transport services na inkis po na nakikita po namin based on the experience, kasi doon kami sa headquarters RESCOM nung nagkaroon ng emergency doon sa Bicol, no? Sumabog yung volcano doon. So yung 406 CDC pumupunta sila doon dahil tulong sila doon sa mga kababayan natin, reinforcement. So ibig sabihin, in terms of mobilizations, mayroon pong masasakyan ang ating reserve force. Sa time ng pangangailangan or sakuna, ibig sabihin mayroon pong masasakyan at magagamit na transportations services na ma-utilize ng ating reserve force. Kasi yun po ang isang effort na ni-required tayo, lalo na sa ating Commanding General sa Philippine Army na si Lieutenant General Roy Galido, ang ating Commanding General ng Philippine Army. Masaya po ang ating commander dahil gusto ko lang ipaabot sa lahat na ating commander sa Army ay hindi lang siya namumuno sa ating active force but also the reserve force, tayo yon. So yung ating PARO ay ibig sabihin ang i-organize din natin sila, no? In their battalion ba sila or companies. Ibig sabihin lahat po ng officers and personnel doon sa companies ay magiging reservist po sa Philippine Army under 406 CDC as PARO unit or Philippine Army Affiliated Reserve Unit. At nag-ano pa tayo, continuous yung stakeholder engagement natin dahil kailangan nakikita pa rin natin yung mga companies, yung mga water, Meralco, and other companies pa nandito sa Cavite na makipag-participate. Yes, sir, makipag-participate. Partnership sa ating Philippine Army dito sa Cavite sa 406 CDC. At mayroon po, sir, nung kahapon lang yung manager ng sa water and Meralco, kausap po natin at gusto nilang humabol dito sa sinasabing PARO, sir, na sa time ng emergency, nandyan po sila. Parang nakaka-excite itong PARO kasi ibig sabihin na paghahanda talaga ito. Now, sir, in other topic, we have here also Master Sergeant Katubig. Siya po yung humahawak. Tama po ba, sir, sa ating CIA Bayanihan CBO aspirants? Yes. Sir Katubig, ano ba yung mga training na ina-undergo ng ating mga kabayanihan dyan sa 402nd CDC? Yes, sir. Nagpapasalamat po ako, sir, sa pag-imbita nyo sa amin, pagbigay ng oras po sa lahat po ng nanonood sa limang sulok ng Pilipinas. Maraming salamat po sa dito sa sumbungan ng masa. So, ako po ay si Sergeant Nildren Katubig ng Reserve Infantry Battalion ng 402nd CDC. Under po ng pamumuno ng ating mahaling direktor na si Major Apemio Alasada. Siya po ang direktor natin ngayon. So ako po ay nagagalak at naipisama dito sa mga sandaling ito upang magbigay ng kaunting mga salita para doon sa mga magnanais or nais na pumasok para magiging aspirant ng Philippine Army Reserve. So yun po, sa ngayon ako po ang naghawak ng CIA to Reserve Infantry Battalion as aspirant CBO. Ayan po sila. So sila po yung mga civilian na ang edad ay 36 to 60
or else mayroon naman pong bata kasi sila po ay pasok sa SBCMT. So ibig sabihin SBCMT kayo po ay magbubuo ng bubuin ninyo po ang 30 days kasi po nasa edad na po tayo, so pwede po kayo doon sa SBCMT. So dalawang kategorya po ito. Ang BCMT naman ay yung mga 18 years old to 35. So yun yung talaga sir, tayo ay pugpugan at marami nang pumasok at gustong maging kabahagi ng sa Datahang Lakas ng Pilipinas sa Rider Reserve. So ako yung nagagalak at nakita ko yung pagka-interesado. Sa ngayon po ay mga halos lahat ng CIA ng hindi lang sa Cavite. So nakikita ko yung pagka-interesado nila. Mantakin mo sa layo ng Cavite, tinatawid nila yun every weekend. So doon ko nakita na talagang sila ay may capability na magiging reserve unit. Kasi in terms of sakuna ang trahedya, kung nagawa nila noon na walang sakuna trahedya, how much more kung may trahedya or sakuna? Huwag naman sana, no? Ayan po sila mga kabayanihan. Sila po yun, sila po yun. Screen. Ayan po. So parte po yan at bahagi po yan ng pagtuturo po sa loob, yung tinatawag natin skills and development. Kasama na po yung individual attitude and behavior. Yes. So iba kasi sa military, iba din sa civilian. So ang hirap ilipat on the spot like magic. So kailangan mag-undergo tayo ng training. So ang ginagawa po ng 402nd CDC is every weekend lang naman po. Para yung mga hanap buhay nila sa kanya-kanyang pamilya ay masustain pa rin from Monday to Friday. So once a week lang ang hiningi ng ating CDC na mag-report. So yun na yung pinaka-reporting trainings nila po. Maraming salamat po, sir. Yes, thank you, Sir Katubig. Yes. So yan po isa mga kabayanihan, ang layunin po ng 402nd CDC ay muling maibalik yung diwa ng pagiging makabansa. So wala pong pinipiling edad ang pagiging makabansa mga kabayanihan. Basta't ikaw ay 18 years old pataas, hanggat kaya mo pa at may lakas, maaari pong maglingkod. Now go back to Sir Major Alusada. Sir, kumusta naman po ang ugnayan, relasyon at partnership ng CIA Bayanihan at 402nd CDC? Yes sir, maraming salamat sir. Pasalamatan ko muna si Neldrin Katubig sir, siya po yung pina-supervise ko dito sir. At itong CIA Bayanihan natin sir, kaya sabi kayo na aspirant, no? Aspirant. At nag-undergo po sila ng weekend training doon sa 402nd CDC sa Camp Rigo de Dios, and military training, no? Military training. So ibig sabihin sir, pag may mga quota tayo na hinihingi sa atin, required tayo doon sa Laguna sa headquarters ng 4RCDG. So doon tayo kumukuha. Ibig sabihin, mayroon na silang orientations, na-train na sila, mayroon na silang military background or training, and then doon tayo kumukuha sa kanila at pinapadala natin doon sa tinatawag na Basic Citizen Military Training for 45 days. So sa totoo po sir, yung bago natin na nagjo-duty doon sa bagong office natin sa Barangay Salawag, ay graduate po sila sa BCMT. Mayroon po tayong 20 doon na nakasama sa BCMT. So masaya ako sir dahil as a result, na-training na sila, yung aspirant natin, na-training na sila sa 402nd. At the same time, nung nag-train sila ng military BCMT ng 45 days, masaya ako dahil yung ano pa naman sir, yung nag-top 1, top 2, top 3, galing po sa atin. Kaya so, po sila po yung... proud. Yes sir, I'm very proud. At ang sabi ko sa kanila, masaya ako at gusto natin silang i-sustain at suportahan. Kaya yung in-evaluate natin, mayroon pa nag-aaral ng college or nagtitisda. Sabi ko, pag wala kayong klase, pag wala kayong activity, pwede kayo doon sa office natin sa Barangay Salawag sa BBM Broadcasting Media. At the same time, yung office natin sa ating reserve force doon sa area, doon kayo pwede mag-aral. And then doon kayo at the same time magjo-duty kayo. So makakatulong din ang barangay officials doon in terms sa pagkain din nila, at masusustain din natin yung mga kabataan na may plano pa na magsusundalo. At din yun sa mga kasama natin na hindi na magsusundalo sa active force, dito lang sa reserve force. At the same time, kasama ng ating LGU, local officials, and support sa TANODS na pagpatupad ng peace and order situations. And merong doon
yung mga brigada eskwela, yan nakikita natin. Nag-assist doon sa LGU sa crowd control pag may mga activities sa barangay. So malaking partnership po, at hindi lang 'yon, inano din natin ang ating mga barangay officials na mag-prepare tayo ng mga HADR equipments, kasi 'yon talaga ang primary natin na Yes, sir. na duties natin, mga HADR equipments na train na tayo. But the same time, ang kasunod na doon is yung mga equipment like life jacket, dahil in times ng sakuna may baha, nandun tayo. Hindi naman Superman po ang ating Ito po mga yung, reservists. Yes, WASAR sir. training, Mga water search and rescue training. Yes, sir. To add that, sir, yan. Yung inyo pong mga nakikita, Yan. yan lang po yan sa mga trainings Yes, sir. na nag-undergo ang CIA Bayanihan. Hindi ako nagkakamali sa Camp Kapinpin po ito. Tanay Rizal, sir. Tanay Yes, sir. Rizal, Sa yes, oo. headquarters And ng Sikat na meron ID. din po tayo dyan, pakita nga, na yung ating mga reserve officer ay nag-undergo din ng basic life support training. Yes, sir. Basic Ayan, life support pwede ba training. pakipitik natin na may request yung ating IT, Sir Bilog? Yan. Yan. Nag-undergo din po sila. That's under Sir James Michael Ward. Yes, sir. Yan, Kay nag-training James din po sila Michael ng basic Ward. life support. Parang ako yata yung nasa gitna. Parang ikaw Yan. yun, sir. Nag-supervise Ayun noon. nga. Ako nga. Parang ikaw Yes. yun, Sir Vinny. Oo, Okay. yes. So nag-undergo din sila. So mga kabayanihan, ang nais lamang po nating iparating sa ating sambayan ng Pilipino na ang Philippine Army at CIA Bayanihan, katuwang rin po ang ating mga kapulisan, ay nagkakaisa sa hindi lang sa pagsusulong ng pambansang kaayusan at kapayapaan, kundi nagsusulong po ng ating kahandaan sa anumang sakuna. Kaya po Yes, meron sir. tayong Tama, basic sir. life support. Ang ating mga sundalo, ating mga reservists ay hindi lamang po takapagpantay ng kapayapaan, kundi right there, immediately, sir, kaya nilang magbigay ng first aid at Yes, makasagip ng buhay. Yes, sir. Before I let you go, sir, we still have 2 questions, sir. And for your message, sir, meron pa bang pangarap si Director Major Alusada para sa 402nd CDC? Marami po tayong sa tulong po ng ating mga stakeholders at ninyo po sa CI Bayanihan, sir. At ito napapansin ninyo, dahan-dahan natin na-improve, na-enhance ang ating headquarters ng CDC. Hindi lang ang facilities, nakikita nyo yung firing range natin. Dahil yung firing range natin, 4 na po yung B doon, ay para continuous yung training natin na hindi na tayo mamublima kung saan tayo mag-perform about to develop the shooting capabilities ng ating mga reserve force. Mayroon po tayong parade ground doon for the formations and yung mga practical na sinasagawa ng tulad ng HADR capability. So nagkaroon po tayo ng mga trainings, battle drills. So continuous yung ating training. Din yung ating K9, handling, search and rescue training. Mayroon tayong collapse, structure search and rescue training, Ayan. water search and Yung nakikita nyo mga rescue. kabayan yan yung sa firing. No? Parang kayo din yan, Tinuturuan Sir ko. Vinny, Hindi nag-undergo na ako yan. Yung sa panungyanan shooting. ito, Sa sir. panungyanan, Panungyanan yes, sir. group ito, sir. Yan, bagamat mga senior citizen yan, asintado po yung mga yan, Yeah. Major. Yes, sir. Ang balita ko sa ex-government. Yes, karamihan sa kanila is ex-police and ex-military, yung mga nandyan. Ang hawak pa lang. Kaya, yan, napansin nga rin ng atin pong mga kasundaluhan doon na isang hawak pa lang nila ng baril ay alam na alam. So, ibig Yes, sabihin, sir, talagang, nandyan din ako. Yes, sir. Yan, Yes, sir. So, mahalaga din, sir. Sir, bakit kailangan mag-training tayo ng ganyan, sir? As a member ng Philippine Army dito sa Reserve Force, isang yung masabi natin na shooting, mayroon tayong shooting capability. Kaya masabi natin, tandaan natin palagi, no? Yung warfighting competence natin sa Army is move, shoot, and communicate. So bilang member sa Reserve Force, hindi na, yung ibang member sa Reserve Force as also the ROTC training staff. So mahirap naman yung nagtuturo tayo sa ating mga youth, sa ating mga ROTC na hindi din tayo train. So nakasalalay yun sa pagsusuot ng ating uniforme bilang member sa Reserve Force, yung skills. Kaya nga continuous yung training natin. And then in partnership sa ating mga stakeholders, hindi lang sa ABAP K9, sa CIA Bayanihan, and then sa BBA Broadcasting Media, and then also sa ating Department of Agriculture. Kaya po ang ating mga reservists ay pag weekend nagtatanim sila doon,
cultivate sila doon sa lupa, at mayroon po tayong partnership sa Bureau of Plant and Industry and Aquatic Bureau of Plant and Aquatic Resources. So may mga ano po tayo na programa about sa hito, tilapia, para ma-enhance natin yung livelihood ito ng ba yung ating ano sir, reserve, kasi po lagi po ako para po sa kaalaman ng ating mga kabayanihan ng inyong pong lingkod ay miyembro rin po ng reservist. Yes sir, thank you very much sir. 402nd CDC, kaya po wag na po kayong magulat kung madalas ang inyong pong lingkod ay mga post tungkol po sa ating Philippine Army. Nais ko lang linawin, wala pong banta ng seguridad sa ating pong bansa. Nais ko lamang po ipakita mga kabayanihan na sa pakikipagtulungan at partnership natin sa 402nd CDC na ang Philippine Army, especially the 402nd CDC under the tutelage of Director Major Alusada, ay advokasya rin namin po ang insurhensya, ang paglaban sa ating insurhensya. At katuwang din natin, Sir Major, yung kapulisan. Yes, no, sir. ito yung mga training. Kaya po yung atin pong mga aspirants na nandiyan sa Cavite na pumapasok as reservist po, ay trained na po sila karamihan sa Yes, PNP. sir, sa PNP, no, sir. Kaya pagpasok nila may BLS trained na rin yan. Graduate po sila, fully equipped. And gusto ko lang ipaalam, Major, nito lamang I think a week ago, nagkaroon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng CIA Bayanihan at National Intelligence Coordinating Agency Yes, or po, NICA. NICA. Dahil nga dito po sa usapin ng insurhensya. In fact, ang atin pong butihing chairman have been reportedly, ayan, nakikita po ninyo. Yan po si General Villacorta ng National Intelligence Coordinating Agency, at ang ating pong butihing chairman na nagkaroon po ng MOA signing nung last week lang po yan, nagkaroon ng Memorandum of Understanding. Isa lang po ang ibig sabihin po niyan, dahil po bago pa nagkaroon ng MOU ay may mga isinurrender na tayo, Major, na ating mga nagbabalik loob, kasi Yes po, ayaw sir. gamitin ni chairman yung salitang sumurrender, nagbabalik loob sa Yes, ating sir. pamahalaan. I think it's around more than 300 na ang napasuko, na witness naman po, dahil kasama rin po yung ating mga kabayanihang 402nd CDC sa pamumuno ng ating butihing Major sa PICC, na kung saan doon isinuko po natin. So, mga kabayanihan, overall, ang CIA Bayanihan ay nakikipag-ugnayan sa ating kapulisan at ating kasundaluhan. So, pwede po maasahan po natin ang CIA Bayanihan at patuloy na pagpapatibay. Thank you very much sa Major Alusada sa magandang ugnayan at patuloy na tumitibay ng ugnayan ng 402nd CDC at CIA Bayanihan. At mga kabayanihan, bagamat napakasarap pong mag-usap, but we are being controlled and limited by time. Siguro baka magkaroon tayo ng part 2 nito. Pakantahin naman natin si Sergeant Katubig, The Singing Soldier. Abangan po niyan, mga kabayanihan. Magkakaroon po ng network station ang Bayanihan Broadcast Media sa Cavite. At kanina napag-usapan namin ni Major Alusada na nagbibigay po sila ng space natin para makapagtayo tayo Yes, ng sir. station doon. In-assess ko lang, sir, mukhang sinasaturate nyo natin ang buong Cavite, ha. We have Dasmariñas, we have Tansa, we have GMA, tapos meron sa Gentry, sa Panungyanan, so soon to be meron tayo sa Naik 13. So Yes sir. Dahil po ang saturate 402nd sir, ang area talaga niya is yung buong Cavite Province. So, Sir, gusto ko lang sir, Sige, sir. pasalamatan ang aming Go, sir. Very supportive group commander na si Colonel Ramil Anoyo, the commander of Port Regional Community Defense Group, for RCDG sa nakabase sa Los Baños, Laguna, na for the trust and confidence. And gusto ko lang i-congratulate ang aming Deputy Commander ng Reserve Command Philippine Army na si Brigadier General Samuel Manzano. Congratulations sir for well-deserved promotion. Palakpakan ka natin. Yes sir. Thank you sir. Yan. Very supportive din sir sa ating mga activities and training sa 402 CDC sir. Thank you very much. Sa inyo din sir. Snappy siya. Thank you very much. Support ninyo. It's an Thank you, honor. sir. Maraming salamat. Kaya mga kabayanihan, wag na po kayong magulat na isang araw ang inyong lingkod ay nasa podium na nakasuot po ng Philippine Army, nakapapilarpat po tayo. Just want to show our patriotism sa ating pong pagmamahal sa bayan. And lastly, bago po namin kayo bitawan off air, bago muna si Major, si Master Sergeant, baka may gusto kang batiin yung mga kababayan mo dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa Sir Bini. Nais ko lang babatiin ang lahat po
ng mga Pilipino na sana po tayo ay magkaisa na para sa isang adhikain, isang layunin, para tayo naman ay uunlad, hindi lamang sa ating pangsariling kapakanan, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Mabuhay po ang Philippine Army Reserve for Osican CDC. Yes, sir. And lastly, Major Artemio Alusada, ang inyo pong mensahe sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa 4O Sican CDC, Community Defense Center, sa pagpalago ng ating reserve force ng Philippine Army. At pangarap po namin na hindi lang sa Cavite at sa buong bansa tayo po magkaisa, mga Pilipino, magkaisa tayo, a strong Filipino and a strong reserve force ng Philippine Army para sa Diyos, para sa bayan, at para sa ating kinabukasan. Maraming salamat po, sir, na mabuhay tayong lahat. Thank you very much, Major Alusada. Bigyan nga natin ng palakpak ang ating butihing Director ng 402nd CDC. Ayan, mga kabayanihan. Gaya po ng banggit ng ating bisita sa araw na ito dito sa Sumbungan ng Masa, ay muli po nating buhayin ang diwa ng pagiging makabansa bilang Pilipino. Muli po nating buhayin ang diwa ng bayanihan sa puso ng bawat isa. Nagsisimula ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa isang Pilipinong naghahangad na maging maayos at mapayapa ang kanyang bayan. Hinihikayat po namin ang lahat na maging kabahagi po kayo ng ating pong puwersa, hindi lamang ng Philippine Army, maging ng ating kapulisan. Magboluntaryo po tayo. Maging masunurin po tayo sa batas. At higit sa lahat, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Naway maiwan po ang isang aral sa bawat isa sa atin sa mga mensaheng iniwan sa atin at impormasyong ibinigay ng ating butihing Direktor ng 402nd CDC, Director Major Alusada. Magandang oras, Luzon, Visayas, Mindanao. Mabuhay ka, Pilipinas! Sumbungan ng Masa.